puso, isipan ng bawat isa upang magbigay kami ng puwang para sa iyong salita. Malaya pong kumilos sa iyong banal na Espiritu na magbago ng buhay, Panginoon. Padaluin mo, O Diyos. Padaluin mo, O Diyos. Padaluin mo, O Diyos, ang iyong tubig ng buhay sa oras na ito. Maghari ka, Panginoon. Marami po salamat. In Jesus' name, Amen. Makakaupo po ng pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah. So what's next after salvation? Before I tackle, actually may gusto sana talaga ako ipakita sa inyo. Pero i-discuss ko na lang ngayon. Sino rito, pagka naliligo siya, magsasabi na, Pastor, dapat paa ang unang panapaliguan? Sinong agree doon? Pastor, dapat paa. Taas ang kamay. Okay. Okay, dapat paa. Sino magsabi rito na kahit ano? Kahit ano. Okay? Or sino dito magsasabi na pagkapawisan, pwedeng maligo? Hindi, yung bawal muna. Pagpawisan, huwag maliligo. Baka kagaya ng matatanda, mapapasma. Sino rito magsabi na pagpawisan, okay lang maligo? Okay. Marami ng modern ngayon. Congrats! Kasi po, alam niyo naman po, di ba dati na bawal talaga. Kailangan may sequence. Pagkapawisan ka, pahinga ka muna, saka ka maliligo. Pero bakit yung mga basketballista, mga nagbo-boxing, naliligo agad sila? And sabi rin, pagka maliligo ka, dapat paa muna. Kasi meron di ko alam, mga na-stroke, sobrang init, etc. Di ko alam. So ako, parang paa muna yata inuuna ko. Tinatry ko muna paa. Na especially pagka parang kakaiba talaga yung panahon, no? May sequence, no? And sasabihin ng iba na, ito yung tama, mali ang ginagawa mo. No? Pero gusto ko ituro sa inyo ngayon, before I go there, may isa pa ang question, yung gusto ko sana ipakita. Okay, para po ito sa mga babae. Baka malito kayo. Magbibigay na lang ako ng dalawang option. Okay. Ano ang tama? Magbibigay ako ng sequence ng skincare. Sino nag-skincare dito? Okay, magbibigay ako ng sequence ng skincare, sasabihin niyo kung ano yung tama sa mali. Dalawa na lang ibibigay ko. So ito yung option A. Ito yung option A. Cleanser. Sorry sa English ko. Cleanser, toner, moisturizer, serum. Yun yung unang option. Okay? Tandaan nyo na. Ulitin ko. Cleanser, toner, moisturizer, serum. Ito yung ikalawang option. Cleanser, toner, serum, moisturizer. Ano yung tama? 1 or 2? Sino magsabing 1? Hindi, no judgment, no nothing. Sino magsabing 2? Ayan. Okay. Okay. Pakinggan niyo ako, mga kasama. May magsabi na dapat moisturizer before toner kasi para masisealed daw yung ilalagay mo sa mukha, etc. Pero, ayon sa pag-aaral ngayon, mas okay yung lighter, yung una, bago yung thicker, sabi nila. So, ang tamang sequence is yung pangalawa. Okay. Ngayon, may tanong po ako. Bakit ko po ito binring up? Ngayon po kasi, merong no contradiction, pero may controversy. No, not contradiction, pero may controversy sa Bible about faith and works. Ano ba talaga ang kailangan para maligtas? Pananampalataya ba ay sapat na? O kailangan mo ng mabubuting gawa? Kagaya ng sinasabi ni Santiago. No? Sinabi ni Pablo na nanampalataya si Abraham at iyon ay tinuring sa kanya na katuwiran. Sapat na yung pananampalataya. Pero sinabi naman ni James, kung yung pananampalataya mo walang kasamang gawa, patay yan. So, ano po ang tama? Alam niyo po ba mga mahal ko kasama, iniisip ng mga tao na may contradiction. Pero actually, ang meron ay complement. Sabihin niyo, complement. Kung paanong nagko-complement si
si Rejuve kay moisturizer, no? Hindi naman porket nauna si Rejuve, kakalimutan mo na si moisturizer. O kaya, hindi porket pinaliguan mo na yung paa mo, hindi mo napapaliguan yung buong katawan mo. No? Walang contradiction, ang meron, complement. Gayun din po sa faith and good works. Meron siyang process, meron siyang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ngayon pag-usapan po natin, what's next after salvation? Meron po ako share sa inyo na 3 S. Ilang S nga po? 3 S. So unang S po, after salvation comes sanctification. Yan po ang una. After salvation, sanctification. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 3a, for this is the will of God, your sanctification. Ito po ang kalooban sa atin ng Panginoon, napakabanalin niya tayo. Ito po, madalas ko po ito sabihin, na hindi lang po tayo niligtas ng Panginoon mula sa impyerno. Niligtas rin tayo ng Panginoon mula sa sarili natin. Tama po ba? Niligtas din tayo ng Panginoon mula sa mga makalaman nating pagnanasa, sa mga masama nating ugali. Kala po ba natin niligtas lang tayo ng Panginoon sa impyerno? Niligtas niya rin po tayo mula sa ating mga bisyo. Diba? Sa droga, sa pag-iinom, sa pamamabae, paninigarilyo. This is the will of God, your sanctification. Ito po ang kalooban sa atin, Diyos, bilang ngayon ay ginawa na niya tayo, kanyang mga anak, ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong gawin yung sarili nating kagustuhan na hindi naman makakabuti. So yun po ang una, sanctification. Pag sinabi pong sanctification, ito po yung proseso ng pagpapabanal na ginagawa ka ginagawa ka ng Panginoon na kamukha niya sa bawat araw. Sanctify. So kung yung salvation nangyari one time, yung justification nangyari ng isang beses, yung sanctification, kailan po nangyari? Araw-araw. Buksan po natin ang ating Bible sa dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon, naalis na ang talakbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan niya. Day by day, glory by glory, binabago tayo ng Panginoon. So what's next after salvation? Ang kasunod po ng salvation, sanctification. Papasok ko ngayon sa isang proseso, no? Na ginagawa kang kamuka ng Panginoon, ginagawa kanyang kapaki-pakinabang sa kanyang kaharian. Kung ang salvation po ay kagaya ng isang wildfire, kung ang kapahamakan ay kagaya ng isang wildfire, no? Ganito yung mangyayari. Ano lang po to, biglaan ko lang po ito naisip, no? Kunyari, ikakaingin or something, nagkaroon ng wildfire, tapos tayo na yung sunod na masusunog. Ang gagawin ng Lord sa atin ay, ito, naisip ko lang to. Kaysa maabo ka, maging uling ka, ang gagawin, ika-cut out ka para gawin kang kapaki-pakinabang. Does it make sense? No? So kung yung isang puno, ika-cut out para maging magandang gamit, no? Ngayon, sa proseso ng gamit, paggawa ng gamit, wala na si bamboo eh. Dati may bamboo dyan eh. Laging ini-illustrate ni Pastor. No, bago siya maging bamboo na sobrang tuwid na tuwid, galing muna siya sa isang bamboo nga. Pinutol, then yung mga matatalas, tinatanggal. Sino rito magsabi, Pastor, tama, meron pa akong matatalas sa sarili ko. Ang gagawin ng Lord dyan, tinatanggal. Yung po yung sanctification. Nililinis, nililiha, no? Binibilad sa araw para mawala yung moisture at binabarnisan para maging Yung po yung sanctification. At after salvation comes sanctification po. No? Ano po ang agent ng sanctification? Ano po yung nagpapaumpisa ng sanctification sa ating mga buhay? Walang iba kundi
ang banal na spirito. No? 1 Corinthians po, chapter 3, verse 16, hindi nyo ba nalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ang spirito ng Diyos ay nananahan sa inyo. No, sino man sumisira sa templo ng Diyos, paparusahan ng Diyos. So, simulan tinanggap po natin ng Panginoon, nanahan po sa atin ang banal na spirito, nanahan po sa atin ng Diyos, at siya po yung mismong nagbubunga sa atin ng mga mabubuting gawa. Ano nga po binubunga ng banal na spirito? Mabubuting gawa, mabubuting bunga. Matagpuan po natin yan sa Galatia chapter 5, verse 22 to 2:23. No, na magbigay kayo ng isang bunga na nabanggit diyan. Pag-ibig, ano pa? Sige. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Teka lang, pastor, ayoko ng bunga na yan. Medyo maikli lang PC ko, pastor eh. Pastor, doon na lang tayo sa sa kagalakan. Masaya ako kasama eh. Kagalakan na lang po tayo. Ayoko ng pagpipigil sa sarili. No? Ayoko ng kahinahunan. Pero ito po, mga mahal ko kapatid, isa po siyang whole package. Kung ito po ay sinasabing bunga ng Espiritu, by faith, tanggapin mo na meron ka nito. Amen? Tanggapin mo na meron ka niyan. Ngayon, yung iba siguro, hindi pa siya ganun ka prominent, hindi pa ganun karamdam, hindi pa ganun kahalata, pero meron ka niyan. Kaya kapatid, tunay na meron kang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga. No, meron kang pagtiyatiyaga. Hindi ka lang, naalala ko yung mga kabataan, nagpipray, makahanap ng trabaho, ang tiyaga mag-apply. Pero nung nagtatrabaho na, tinamad na. No? So meron kang pagtiyatiyaga, meron ka rin kabaitan, kabutihan, at katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. No? Holy Spirit who lives in us produces this fruit. He also empowers us to overcome the flesh. Romans 8 verse 13. No, pinapahanahanan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. Romans 8 verse 13. Kung meron po tayong mga Bible, maganda po ma-highlight natin. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu. Ito po yung doctrine of mortification. No, pinapatay mo yung makalaman na pagnanasa sa pamagitan ng Espiritu. Ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ikalawa po, the Word of God sanctifies us. Word of God sanctifies us. So, una po, para po mapabilis yung sanctification natin, kailangan po lagi babad tayo sa Holy Spirit. Amen. Yun po ang una. Para mapabilis yung sanctification natin, para mas maging kagamit-gamit tayo, kapakipakinabang tayo, at kalugod-lugod sa ating Ama. Dapat po, lagi nating kasama ang Banal na Espiritu. Lagi po tayong sensitive sa kanyang pinapasabi at pinapagawa. At di po natin siya pinapalungkot. Word of God sanctifies us. Ito po yung ikalawa, no? Na means. Kagaya po siya ng tubig. Ito po yung magaling maglinis sa atin. Ito po yung magaling maglinis sa atin. Word of God sanctifies us. Word of God cleanses the disciples. No? Sabi ng Panginoong Jesus, John 15 verse 3, malinis na kayo sa salitang sinabi ko sa inyo. No? Sa John 17 verse 17, tingnan natin to. Para eksakto tayo. Ibukod mo sila para sa pamagitan ng katotohanan, salita mo ang katotohanan. So, ibang salin po yun sa Tagalog, hindi siya exactly. Pero sa English po, your word sanctifies. It also cleanses the church. Ephesians 5 verse 26. Kung paano po ang bride, hinahanda niya po yung sarili niya para sa groom. No, kailangan perfect, walang bahid. Kung paano pong hinanda si Esther. Alam niyo po ba yung ginawa kay Esther? Yung preparation po niyan, kung ilang taon po yan. At least 2 years po ang preparation niyan. Pinapaliguan ng
milk, no? Yung bride ng emperador. Meron po yung special diet. Meron po yan special nag-aalaga sa kanya. Kine-cleanse po yung bride. Ganon din po ang ginawa sa atin ng Panginoong Yesus. We are cleansed, no, by the cleansing of the water, which is the Word of God. He also cleansed us individually. Ang nag-cleanse po sa atin, ang nagpuputol ng mga matatalas sa life natin, Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, sa Hebrew 4 verse 12 ay, daig pa ang tabak na magkabila ay talim. No? Tumatagos sa pinaghiwalay ng buto, sa utak sa buto, at pinaghiwalay ng espiritu at kaluluwa at nakakaalam ng puso at iniisip ng tao. Isipin niyo yung Word of God. No? So, after salvation comes sanctification. Para po, mga mahal ko kapatid, mapabilis yung confirmation natin, no, sa image of God. Kailangan pong magbabantay sa Espiritu ng Diyos at sa salita ng Diyos. Amen. So, paano po tayo makapagbabad sa Espiritu ng Diyos? Sa pamagitan po ito ng panalangin, ng pagsamba, no? At sa pamagitan naman ng Word of God, ito po yung sarili po natin na daily devotion at ganito po mga gawain. Amen po ba? Amen. So, after salvation comes sanctification. Ikalawa po na S. After salvation comes service. Matapos kang maligtas, after salvation, ito na mas maganda siguro. After salvation, you are being enlisted to Salvation Army. Make sense? You are being listed now into service. Tinatawag ka sa paglilingkod. Hindi ka lang naligtas para ligtas ka. Ikaw ay naligtas para magamit ka ng Panginoon para maligtas din ang iba. No? So after salvation comes service. Sa binasa po nating verse kanina, sa Ephesians chapter 2, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. No? Yun yung 8 and 9. Yun po yung tungkol sa salvation. Naligtas tayo dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya by grace through faith alone. Ibig sabihin yung kaligtasan natin by grace. Ibig sabihin, sa kabutihang loob ng Diyos na ma-access mo lamang kung ikaw ay nananampalataya. Yun po ibig sabihin. So yun yung first part. Ngayon, karamihan po ng mga ibang mga Kristiyano, nakalimutan na yung verse 10. Ano po yung laman ng verse 10? Yung verse 10 is ano yung mangyayari sa'yo after mong maligtas. Ang laman po ng verse 10, sabi, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa, ulitin ko, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa, wala yata mga Bible, mabubuting gawa. Excuse me. Nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na hinanda niya noong una pa man upang gawin natin. We are born to serve. Sabihin natin, I am born to serve. We are born to serve. No? At ito pong mabubuting gawa na to, again, hindi po ito yung binabalik mo yung sukli pag may sobra. Mas malalim pa po ang pinapatungkulan nito. Ito yung, hindi ito yung ano ka, yung, excuse me. Again, yung parang may hinahatid ka na may tinutulungan kang tumawid. Higit po rito ay mabubuting gawa na tinutukoy. Sapagkat ang mabubuting gawa po na tinutukoy dito ay paglilingkod sa Diyos. At bawat Kristiyano po, ang destinasyon po ay maging lingkod ng Diyos.
Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Opo, mga mahal ko kapatid. Ano man po ang edad mo, bata ka man, senior ka man, no? Estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, busy ka man, bagong single mom ka man, no? Ano man yung pinanggalingan mong probinsya, ano man lahi mo, tinawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Hindi lang tayo naligtas para lang sa ating sarili. Tinawag tayo para maglingkod sa Kanya. Good works is God's purpose for us. Yan po yung una. Ikalawa po, a living sacrifice is our worship to God. Alam naman po natin, sa Romans chapter 12 verse 1, niaalay natin ang ating mga buhay bilang isang handog na buhay. No? Ganap. Banal, banal. Na siyang ganap at kalugod-lugod nating pagsamba sa Diyos. Yun po yung living sacrifice is the acceptable sacrifice to God. Amen po ba? Ulitin ko. A living sacrifice is the acceptable sacrifice for God. Bakit? Sabi nga ni Pastor Angelo, our God is God of the living. Our God is a living God. May namatay na para sa atin. Para mabuhay ka para sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Kung dati yung basihan para ka makapagandog sa Diyos, kailangan may kakatayin, may papatarakin na dugo, no, may kailangang ihandog at papatayin. Ngayon, ang labanan na isang handog na buhay. May paa, may kamay, no? May mata, may bibig, kaya magpuri sa Diyos. Yun na po yung hinahanap ngayon na klase ng handog. At this living sacrifice is our worship to God. Gagamitin mo yung lakas mo, yung talento mo para maglingkod sa Panginoon. Amen. After salvation comes service. Kaya po hamon po ito sa bawat isa. Tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Ano mang ministry na, pag-usapan natin yan, 2 M yan. So, may isa pong M, may 2 M. Pag pinag-uusapan po ang service, ito po ang unang M po ay ministry. Ang ikalawang M po ay mission. Alam niyo ba? Okay. 2 M. So, pastor, ano po pinakaiba niyan? Pag sinabi pong ministry, ito lang ba yung sa loob ng church? Yes, sa loob siya ng church. Pero ang ministry po ay sa loob ng body of Christ. So, pwede mo po siyang gawin kahit nasa labas ka ng church. Kunyari po, kagaya ni Kuya Jesse, dati po nagtuturo siya ng music ng mga worship team sa iba't ibang simbahan. That is ministry. Pag ginagawa mo yung paglilingkod mo, yung serbisyo mo sa loob ng body of Christ, that is ministry. Pag ginagawa mo yung bagay para sa mga tao na naligtas na rin, no? Pag ginagawa mo yung ministry sa part ng scope ng simbahan, that is ministry. Ngayon, what is mission? Mission naman, ito po yung ginagawa mo para sa nais abutin ng Panginoon. Amen. Kung magpapapiding program ka, that is part of ministry and church, but that is mission. Actually, that is Great Commission. Kung ikaw po ay mag-evangelistic event or mag-street evangelism ka, that is mission. And hindi lang, pag-uusapan po ang service, 2, ministry and mission. Pastor, meron na ako ministry. Pastor, nagtuturo ako ng bata. Pastor, tumutulong ako sa kusina. Tumutugtog ako, pastor. Pastor, may ministry na ako. Wow, praise God. May ministry ka na. Ngayon, kailangan magkaroon ng mission. Ang first mission mo bilang Salvation Army, pamilya mo. Paano ka magiging asin at ilaw? Para pag nakita nila yung liwanag mo, luwalatiin nila ang Panginoon. So, ministry and mission. Hindi po tayo pwedeng umalis sa mundo na ito na ministry lang. Kailangan meron kang mission. Umpisahan mo na maging asin at ilaw sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan. Nagawa mo na to. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ikatlo, after salvation comes solidification. So yung unang S po is sanctification. Ikalawang S po is service. Ikatlo po is solidification.
Every saved soul is called to be solidified in Christ. Bawat naligtas na kaluluwa ay tinatawag upang tumatag kay Kristo. And every saved soul is called for discipleship. Bawat naliligtas ay tinatawag ng Panginoon para maging isang tunay na disipulo. Hindi po tayo naligtas, hindi lang po tayo maging kontento dapat sa pagiging follower, dapat tayo maging disciple. Ibig sabihin, nilakaran ng Panginoon, lalakaran natin. Yung ginawa ng Panginoon, gagawin natin. No? Ito po yung panahon na ini-equip ka na, hinahanda ka na, discipleship, na kahit dumating man yung unos, dumating man yung tribulation sa pagkatiyak, yun ay darating, matatag ka ng nakatayo. No? Kagaya ka na ng tahanan na nakatayo sa na ang pundasyon ay nasa batuhan, hindi sa buhanginan. Amen. Sapagkat ang atas sa atin ng Panginoon, Mateo chapter 28, 19 to 20, is ano? Go therefore and make disciples. Hindi naman go therefore and make members of all nations. 'Di ba? Hindi po tayo, ang ganda ng sinabi ni Pastor JB doon nung sa announcement natin, na nalaman natin na hindi lang po pala ito patungkol sa pagpaparami ng miyembro. Ito po ay patungkol sa sama-samang paglapit sa Panginoon, pagkilala pa sa Kanya. No? Sabi po rito, go therefore and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to observe all that I have commanded you. Ano po yung means natin for discipleship? Pwede po ba tayo makibukas? 2 Timothy. Chapter 3. Verse 16 to 17. Sabi po rito, by the way, bago ko basahin, tuloy na po ba yung Bible school natin ulit? Hindi mo na. Next Sunday. Okay, next Sunday. So, ayan po, meron po tayong Bible school and meron din po tayong mga care group sa respective departments po ninyo. And, ayan, kailangan po, meron po tayong mga mentor. And sinalihang care group. No? Okay, sabi po rito, 2 Timothy chapter 3, 16, 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat na mabubuting gawain. Ito po ibig sabihin na na-solidify na siya kay Christ. Handa na siya. I believe lahat ng Kristiyano dumadaan dito. Pag-usapan natin, verse 16 pa rin. Ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Yun yung unang level. Kailangan tayo ay maturuan. No? Pagtuturo ng katotohanan. So sa pag-apply ng Word of God, sa pag-apply ng katotohanan, nagkakaroon minsan ng pagsaway. So pagka may nakitang kamalian, sasawayin. Mga mahal ko kapatid, part ng solidification ang rebuke. Kung ang mentor nyo, kung ang kapatid nyo sa Panginoon ay tunay na nagmamahal sa inyo, dapat willing siyang magsaway sa kamalian. Amen. Ngayon, hindi lang po yan, pagtutuwid sa likong gawain. Ito na, hindi na siya kamalian, gawain na siya. No? So, turo po ito ni Pastor Tom. Kasi pagka kakausapin tungkol sa kamalian, gamit yung mga sariling salita, nagkakaroon ng tampo, nagkakaroon ng tampuhan or misunderstanding. Sabi ni Pastor Tom, gamitin na lang is Word of God. Amen po ba? Amen. So, pagtutuwid ang likong gawain, Word of God. At finally po, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito pong pagsanay sa matuwid na pamumuhay,
hindi po ito madali. It will take us a lifetime, no? Para po tayo maging mga matured at ganap sa bagay na ito. Pero ang purpose po ng solidification ay upang tayo ng mga lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So mga mahal ko kapatid, after salvation comes solidification. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka para maging matatag sa pananampalataya. Hindi pag may dumating na problema, may dumating na bagyo sa buhay mo, sa pamilya mo, biglang wala na. Nagtampo na kay Lord. Parang makahiya, tumiklop na, parang hamog na wala na. Hindi po tayo soft Christians. Hindi po tayo snowflake Christians, no? Tayo po ay solid Christians. Amen. Kaya po, after salvation, kailangan po natin ma-solidify sa salita ng Diyos. Ayun po. So, yung tatlong S po, muli na binanggit ko, after salvation comes sanctification, after salvation comes service, and after salvation comes solidification. Para po sa mga nandirito ngayon, nasang level ka? I know sanctification will take a lifetime hanggang bumalik ang Panginoon or hanggang mamatay tayo. It is daily, glory by glory. Nasang part ka na? Sinasanctify ka ng Panginoon, maraming part sa buhay mo na tinutuwid niya, maraming part sa buhay mo na tinatanggal niya, pinupruning ka ba niya? Kung nasa part ka ng sanctification, tinatawag ka ng Panginoon sa service. Mag-yes Lord ka. No? Kung nasa part ka ng service, tinatawag ka ng Panginoon maging isang tunay na disipulo. Tinatawag ka ng Panginoon hindi lang sa ministry pero sa missions din. Kaya sa oras pong ito, maaari po ba tayong tumayo? Tayo po'y dumulog sa presensya ng Panginoon. Pumikit po tayo. O Diyos, na-receive na po ng aking mga kapatid ang maikling mensaheng ito patungkol sa ano nga ba yung sunod after naming maligtas. Kami po'y tinatawag mo upang magpatuloy sa buhay ng may kabanalan, maging kahalintulad ka sa bawat araw. At tinatawag mo rin kami, Panginoon, sa paglilingkod. And finally, tinatawag mo kami na maging isang Kristiyano na asset ng kingdom. Hindi liability ng kingdom, kapaki-pakinabang sa kingdom. Matatag na Kristiyano, tunay na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, O Diyos, nawa ito po mga salita na amin napakinggan. Tumingin mo sa aming puso't isipan, O Diyos. At ma-share din po namin sa iba, O Lord God. Marami po salamat. Do your miraculous work. Do your thing, Panginoon. Ikaw po yung the best sa pagbabago ng buhay. Do your work, Panginoon. Ikaw po yung the best sa pag-create, O God. Ikaw po yung the best sa pag-create ng mga masterpiece. Create a masterpiece in our lives, O God. Gawin pong tunay na tahanan, loobin mo ng aming buhay ay maging iyong tahanan, O Diyos. Na kami po'y bukalan ng pagsinta at pagpupuri sa imbal na pangalan, Panginoon. Dalangin ko po na kami tunay na maging kapakipakinabang at kalugod-lugod sa iyo. Lord, marami po salamat. Tulutan mo, yamang ikaw po nagpapalago. Nawa, lumago po into maturity and solidification ang aking mga kapatid. Papuri sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Makakaupo po. Papuri sa Diyos. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship
ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.